The Daily Bread Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Elis Cupides. Brad Jeff, aba ay bisperas na po ng Miyerkules. Good morning, Brad. Good morning. Maulan na umaga dito. Medyo maambon. Diyan sa inyo, sa Rizal. Drizzling, Yes, ha? Oo, maambon. drizzly. Oo. Yan. Baka yan ay Ambon lang opo, naman. showers of blessing. Correct. Oo. Alright. Sige, so Brad, kami all ears na ngayon para sa ating aral. Again, ang ating pong aral today ay ang ating katanungan para po bukas yung aral kahapon for today's What's on Your Mind. Go, Brad. Yes, Brad Ted. Ito yung sa mga nagdarasal ng blessing. Lahat naman po siguro tayo nagdadasal na mabless, ano? Well, focus lang tayo muna sa financial blessing. Kapag may bonus tayo or extra, ano ba unang pumapasok sa isip natin, right? Minsan, ako parang gadget upgrade o may latest na gadget na gustong bilhin. Iba travel, shopping, wala masama doon. Pinaghirapan mo yun or na-receive mo yun eh. Pero minsan nakalimutan po natin, ba't kaya tayo pinagpapala ng Diyos ng sobra, no? Because blessing is not just provision. It is also an opportunity to become a blessing to others. Sabi po sa 2 Korinto 9:11, pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. So may purpose daw po. Blessing is a calling. Actually, it's not just for personal comfort. Nung tinawag po si Abraham, sabi, I will bless you and you will be a blessing to others. Ibig sabihin, ng responsibilidad po ay maging blessing at maging favor din tayo sa ibang nangangailangan. Hindi lang to for personal convenience, may purpose po pala. If God increases your income, baka gusto niya palawakin yung impact mo. Pagka pinalawak ng Diyos ang influence mo, baka gusto niya palawakin yung reach ng kabutihan mo. So blessing without purpose becomes self-centered or selfishness. Pangalawa po, generosity reflects God's heart. Alam niyo po sa John 3:16, ang famous verse, for God so loved the world that He gave. So, you can always give without loving. Pero you cannot love without giving. So, God's nature is generous. When we bless others, nagmi-mirror po tayo ng karakter ng Diyos. Hindi lang naman sa pera yan, ano? It can be a blessing po in terms of encouragement, forgiveness, yung time nyo, yung wisdom, opportunity. So maring hindi ka mayaman financially, but if you can give hope, actually, you are blessed. You don't have to have everything to bless someone. The more you release, lastly, the more God can entrust you. Sabi po sa Biblia, those who are faithful with little, ay i-entrust daw with more. So kung hindi ka faithful sa piso, ba't ka entrust ng 10 piso? Kung hindi ka faithful sa 10 piso, ba't ka entrust ng 100 ng Diyos? So, open hands receive more. Pagka masyado tayong chane, yung term na kuripot, pagka closed fist, wala na, nasira na po yung flow. Tandaan niyo po, tayo po ay channel lang ng God's blessing. Parang alulod sa bahay. Pagka nabarayan ng mga tuyong dahon, di natutulo yan. Pero the more dumutulo yan, kasi the more bukas po yung flow ng blessing. So again, generosity is not a loss. It is alignment with God's purpose and God's will. So tanungin natin sarili natin before tayo magdasal. Sino ang pwede kong i-bless ngayon linggo na to? Kung may extra akong isang sardinas, sino ang pwede kong pagbigyan? Yung gwardiya ba dyan sa village nyo? May blessing ba akong hinahawakan na dapat ko nang i-release? Magandang tanong din yan, ano? So kung titingnan ni Lord yung buhay ko, channel ba ako o container lang ng blessing? Mga tanong lang po na dapat natin pag-isipan. So ulitin ko po, 2 Korinto 9:11. Pasasaganain kayo ng Diyos sa lahat ng bagay para lagi kayong makatulong sa iba. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil may purpose ang pagiging blessed. In fact, Lord, isa sa mga pinakamalungkot na tao ay mga taong ganid, mga taong greedy, mga taong pangsariling kapakanan lang ay iniintindi. Napakalungkot ng buhay nila because they will never have enough. They will never have contentment because lagi nila iniisip, baka maubos, baka maubos. Although milyon-milyon ng pera sa bangko, parang hindi nila maisip pagka nabawasan ito. So Lord, tulungan mo kami Lord na in small ways, kahit kami hindi mayayamang tao, paano ba kami makatulong in terms of encouragement, maybe yung ang oras namin, maybe a listening ear, makinig lang kami sa mga taong nangangailangan ng kausap. So Lord, tulungan mo kami paano maging blessing sa ibang tao at hindi maging makasarili ang iniisip lamang. Salamat po sa pangalan ni Jesus.
Amen. Panginoon, muli po salamat na marami today para po sa aming panibagong aral mula kay Brad Jeff. We continue to pray na inyo po siyang alagaan lagi at gabayan sa kanyang purpose and mission sa aming programa at sa kanilang simbahan. Alagaan niyo po mga taong nakikinig sa aming programa at ito ang inaabangan araw-araw ang aming The Daily Bread. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Brad Jeff. Ganda ng ating paalala. Again, from the heart, salamat na marami sa iyong sakripisyo para sa paghahatid ng magandang balita. Meron na akong aklat ni Brad Jeff na ibigay sa akin noong Friday. Uy, meron na Yan. ba niyan sa Shopee at Lazada? Pastor, ng mga order na iyan? Of course, Cha, laging Yan. available po. Shopee, Lazada, TikTok. Ang dali hanapin, Cha, i-type mo lang Pastor Jeff. Yan. Ayan ang Naku. makikita nyo. Yan, Aantayin kitang Jesus said. mag-live selling sa TikTok nito, Pastor, para mas marami pa mabahagian ng Ikaw magandang talaga. balita. Alam mo, Cha, pag ikaw lang ang nag-post noon, ubos agad ang O stock sige, ko. hahanapin Malaking ko agad tulong. yan. Opo, ito po Oo. sa wikang Filipino, napakadali pong intindihin at maaari pong yung basahin, isa pong verse araw-araw. Yung kanyang inihahayag po sa ating programa, yun po yun, no? Sa wikang Filipino, maaari pong isa bawat araw para po sa ating Nice. guidance. Napakaganda po. I strongly recommend. Ito po yung inyong basahin po at maging bahagi po ng araw-araw nating buhay. Naku, magandang Ayan. regalo yan. Para sa Alam mo mga ba, Cha, magbe-birthday. but wait, there's more. Uy, may more. But- Oh. Oo, kasi, Cha, sa edad mo, Aray ko. hindi ka nasisiyahan na binabasa lang. Oo. Meron dong QR code. Pag in-scan mo, Audio. may 5-minute video to explain further yung topic for the Okay. day. Ay, ang galing. May video, first ever na merong video supplement na makakatulong Ano ang magpaliwanag. QR code? Uy, ano ka ba, baby? I-explain ko sa'yo mamaya. Sige. Oo. Anyway, okay. Oo. Maganda yan. Oo. At least kapag meron pa silang time, Oo. mas may explain yung Oo, bawat verses na nandun sa libro. Thank you so much, Kasi minsan ako Pastor. napunta ng isang restaurant, ang sabi sa akin, pwedeng Scan the menu. QR code. May pen menu. Oo. QR code po siya. Oo. Ano yung, ano yan? Oo. Diyan po sa telepono nyo. Oh, anong telepono? Oo. Pipicturean ko to? Isa-scan mo. Tapos nandun, sorry. sa scan mo, baby. Sorry. Na, ikaw naman, Sabi ko baka nakalimutan mo. naman may pwedeng may menu na lang kayo para gawin natin simple ang buhay Alam mo, natin. sa susunod, mawawala na yung mga menu. Mukhang lahat QR code na ang menu. ganun. Oo, kasi diretso na bayad daw. Sa susunod, ganun na ang Ay, baka gagawin. sa susunod wala ng mundo. Wag Hindi kayo naman. magbabago. Sige, So, okay. binigyan ka ba ng menu? So, binigyan ka ba ng Ah? physical menu? Oo. Oh, yun naman Okay pala. na. Ayun, meron naman pala Pwede naman para pala sa natin mga i-simplify standards. ito eh. Oo. O, pagdating ng menu, o sige, orderin ko goto. Pinahirapan ko Goto. pa eh, no? Meron yung Para tokwat baboy. O yung mag-QR. tokwat baboy. Ayun lang. Goto tsaka tokwat baboy. Ang sosyal ng Napakasimple. lugawan na yan. Oo nga, kailangan pa ng internet sa QR code, Brad Pitt. So, Bongga. magulo pa yan eh. Sige. Alam mo, ang aantayin ko, Pastor, QR code para maka-order ng libro mo. Para mas Ayan. madali. Yeah. Okay. Oo. Yes, available na rin yan, Cha. Papadala ko sa'yo para ma-post mo. Sige nga. At Oo, saka, sige. Hindi, baka pwede rin bawat tao may QR code Tapos, para malaman mo kung ano laman ang budhi. Maganda ganun, yun. invento ng ganon, Gusto diba? ko Lalo yun. ng mga tumatakbo. Yung mga Oo. gustong maglingkod sa bayan. gusto ko yun. Pwede. Pag ano mo QR code, Oo. alang niya. Ito. Matche kung nanakawan tayo, no? Pwede. Gusto ko yun. Hoy, hoy! Kung saan tayo napupunta. O sige, Brad Jeff, salamat na marami. We'll catch you tomorrow. Salamat, Brad Ted. Batiin ko na Ronnie Austria sa kasi Harold De Leon. Mga bossing ko yan sa Security Bank. Thank you so much for tuning in. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. And serving the people, Brad Jeff Eliscopide sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!